Nanalo ng award si Catherine Bernardo sa Korea. Kung bago ka pa lang sa page ko, paki-follow po. Personal na tinanggap ng 27 taong gulang na si Catherine Bernardo ang kanyang trepeyo sa seremonya, na ibinahagi ang spotlight sa Thai actor na si Gun Atatephan, na nakakuha rin ng parehong award. Pinarangalan din ang South Korean actress na si Park Hyun-bin sa titulo, ngunit natanggap lamang ang parangal sa pamamagitan ng video message sa event na ginanap sa KBS Hall sa Yeonido, Seoul noong Huwebes, September 21, 2023. Kinilala si Catherine Bernardo sa kanyang pambihirang pagganap bilang Ali sa hit na serye sa TV, Too Good to Be True. Nakasuot ng puting ethereal ensemble na idinisenyo ni Martin Bautista, si Catherine Bernardo ay nasa gitna ng entablado at sinimulan ang kanyang talumpati na nagsasabing, "Hi, good evening everybody. My name is Catherine Bernardo and I'm a Filipina actress. When I initially found about this nomination and recognition for my craft by such an esteemed award-winning body, that in itself is already a win for me. But being here tonight to personally receive this award, along with my fellow awardees from Asia, I'm still overwhelmed and it still feels surreal." Nagpasalamat siya sa buong team ng Too Good to Be True, kasama ang mga direktor na sina May Cruz Alvier at Paco Santa Maria, punong manunulat na si Mel Mendoza del Rosario, gayon din ang kanyang mga co-actor na si Ronaldo Valdez at on- and off-screen partner na si Daniel Padilla. Siniguro din ni Bernardo na gamitin ang kanyang impluwensya para sa kabutihan habang nagbibigay-pugay siya sa mga health worker at nagtaas ng kamalayan tungkol sa Alzheimer's disease sa kanyang acceptance speech. Tungkol din sa pagpapalaganap ng kamalayan sa Alzheimer's disease at pagtuturo sa mga tao tungkol sa mga nahihirapan dito at kung paano namin magagawa, offer them the best support they need. So this project made me appreciate our nurses and our healthcare workers. So it was really more than another TV show for me, aniya. Ipinahayag pa niya ang kanyang matinding pagpapahalaga sa kanyang mga tagahangang Pilipino, na kinikilala sila bilang hiyas sa kanyang paglalakbay. Ipinagdiwang niya ang Too Good to Be True bilang kauna-unahang collaboration sa pagitan ng ABS-CBN at Netflix, na nagpapahayag ng pag-asa para sa patuloy na paggawa ng mga world-class na proyekto para sa pandaigdigang manunood. I am so proud and humbled to be on this stage representing Filipino talent, and being a Filipina. This means so much to me. Again, thank you so much. And from the bottom of my heart, maraming salamat po, tinapos niya. Ang kapamilya actress ay opisyal na ika-6 na Filipino celebrity na nanalo ng award. Noong 2022, gumawa ng kasaysayan si Bel Mariano sa pagiging unang Pilipina na nakakuha ng parehong pagkilala. Hosted by John Hyun-mo at Lee Se-young, ang grand prize sa international competition ay napunta sa The Fragile Colossus, mula sa France, habang ang Golden Bird Prize ay napunta sa Korean drama na Big Bet, sa kategoryang drama.